i-share ay yung trials sa ating buhay o mga pagsubok natin nararanasan. Siguro naman po, lahat tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Tulad po halimbawa ng kung paano tayo magtiwala sa Panginoon na ibibigay sa atin yung pasensya. Kung paano tayo bibigyan ng mahabang pasensya, lalo na sa ating mga anak. At isa po ay sa pinansyal at sa pamilya. Ito pong mahabang kung paano tayo bibigyan ng Panginoon ng mahabang pasensya sa ating mga anak. Dahil po noon po kasing bata pa yan si Jonathan, napakabait po niya. Dahil nandyan po yung maggupit siya ng pera, guguntingin niya yung pera, na hindi niya pa po alam noon kung ano yung halaga ng pera. Hindi, siyempre po, hindi naman natin mapapagalitan yung bata dahil hindi niya alam. Kailangan po tayong mas habaan pa yung ating mga pagpapasensya sa ating mga anak. Sa pinansyal naman po, naranasan namin yung magipit kami talaga. Pero pinagkatiwala po namin sa Panginoon at humingi po kami ng guide sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, bakit si Lord hinahayaan niya itong pagsubok sa ating buhay? Why does God allows trials in our lives? Ang sabi po, hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa lahat ng pagsubok para lumago ang ating pananampalataya. Sa iba, habang niluluwalhati siya. Hinahayaan po ng Panginoon tayo na bigyan tayo ng mga pagsubok, lalo na sa mga mahihirap sa mga hirap sa ating buhay upang mas tumatag at lumalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya. At habang nananampalataya sa Kanya, ang iba naman ay pinupuri natin ang Panginoon. Ang pagsubok ay nangangahulugan mga hamon sa buhay, problema o suliranin sa dumaraan sa buhay ng isang tao. Ang sabi po sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot sa kayo'y subukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Mga paraan upang malampasan ang mga pagsubok. Palaging manalangin o magdasal sa Panginoon. Humingi ng gabay sa tulong na mas maging malakas at matatag upang malampasan ang mga hamon at pagsubok na hinaharap. Ang sabi po sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Ayun po, mapalad po tayong binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok dahil mahal po niya tayo. Dahil inaano po niya tayo kung paano po natin malalampasan yung mga trials na binibigay niya sa atin. Magtiwala po tayo sa Diyos dahil ang lahat ng nangyayari ay naaayon sa Kanyang mga plano. Sabi po sa Kawikaan 6:13, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Yan po, bago po tayo gumawa ng ating mga gagawin, dapat po, hingin muna natin sa Panginoon. Ipagdasal natin sa Kanya kung naayon ba sa Kanya yung ating gagawin. At pagtaimtim po tayo magdasal, ibibigay naman po ng Panginoon kung ano yung Kanyang ibibigay talaga. At ating matatanggumpayan po ang lahat ng mga trials natin sa buhay. Amen. Ang sabi ko, huwag tayo susuko. Ang
ang Diyos ay buhay, di kanya pababayaan. Amen. Ang sabi po sa unang Korinto 10:13, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi siya paintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen po ba? Kaya po, pag tayo may mga trials, bagkus manalangin po tayo ng manalangin hanggang masolve ang ating mga trials. Amen. Ang sabi po sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ayan po, binibigyan tayo ng mga pagsubok para maging tapat at tapat tayo sa Kanya. At kung tayo po'y nalalampasan natin yung ating mga pagsubok o mga trials, naaayon po sa Panginoon na tayo po'y hindi na nagkukulang sa Kanya. Maraming salamat.